Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ano to? Ito lang ang kinita mo ngayong araw? Opo, tiya. Pasensya na po. Matumal po kasi ang benta ng gulay ngayon eh. Kulang na kulang to ah. Paano ako makakapaglaro ng tong-its nito ha? Wala na nga akong panaya. Gusto mo pa akong magtiis sa kakarampot na perang to? Aba paning, baka naman pinaglolo ko mo lang ako. Siguraduhin mong wala kang tinatago kung dilagot ka sa akin. Baka naman kinupitan mo ko, ha? Siguro may binili kang kung ano, no? Nako, hindi po, tiya. Hindi ko po kayo kinukupitan. Wala po akong biniling kahit ano. Lahat po ng kinita ko, iniabot ko na sa inyo. Kahit po anong gawin ko, talagang mahina pa. Ang sabihin mo, tatamad-tamad ka lang kaya konti ang benta mo? Tama na po. Masakit po. Talagang masasaktan ka sa akin na bisit ka. Tapo, tiya. Tama na po. Kahit kailan malas ka sa buhay ko. Pareho kayo ng nanay mo. Puro kayo pabigat. Huwag niyo naman pong idamay si nanay. Nananahimik na po siya eh. Wala po siyang kasalanan sa inyo. Mabuti nga sa kanya na matay na siya. Puro kamalasan lang naman ibinigay niya sa akin. At ngayon, iniwan ka pa niya sa akin. Paalamunin ka na nga, wala ka pang silbi. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka na nagpalaboy-laboy sa kalye. Dahil konti lang ang benta mo ngayon, hindi ka kakain. Parusa mo yan sa katamaran mo. Pero tiya, hindi na nga po ako nakakain ng tanghalian kanina eh. Wala akong pakialam. Basta hindi ka kakain. Tapos ang usapan. Umalis ka nga sa harapan ko at baka masampal pa kita ulit. Alis! Kahit kailan bisit. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Jupiter, sa mga bumubuo ng Sitio Pangil at sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tony, 37 years old. Bago pa lang po ako sa pakikinig sa inyong channel. Nalaman ko ito mula sa aking office mate na mahilig makinig sa mga kwentong inilalabas ninyo. Simula noon, na-addict na rin ako sa pakikinig ng inyong mga true-to-life horror stories. Nag-email po ako upang ibahagi sa inyo ang isang kwento na ikinuwento sa akin ng aking Tito Roman. Itatago ko na lamang ang mga totoong pangalan ng mga taong naging bahagi ng kwento upang mapanatili ang kanilang privacy. Ang kwentong ito ay ikinuwento sa aking tiyuhin ng kaibigan niyang sundalo na nadestino sa Antique noong taong 1967. Aba, Paning. Ano naman yung mga pasamo sa pisngi? Ha? Nako. Huwag mo sabihin ang tiyahin mong impacta na naman ang may kagagawan yan. Nako, hindi po Lola Pasita. Nahulog lang po kasi ako sa papag. Tapos tumama itong pisngi ko sa tabla na malapit sa higaan. Kaya nagkapasa po ako. Sus, wag mo na kaming lokohin, Paning. Kahit di mo sabihin, alam namin siya ang may kagagawan niya sa'yo. Sinaktan ka na naman niya, no? Ay nako, gigil na talaga ako sa bruhang yon. Di lang sa babae, sinapak ko na yon. Ay nako, kahit ako, Teroy. Matagal na ako nagtitimpi sa bruhang si Esmeralda. Ay, palagi ka na lang niyang sinasaktan at pinagmamalupitan, Paning. Bakit hindi mo pa kasi layasan ng babaeng yon? Hayaan na po ninyo Lola Pasita, Lolo Tiroy. Ayos lang naman po ako. At saka tiyahin ko pa rin po siya. Kapatid po siya ng nanay ko at siya na lang pong nag-iisa kong kamag-anak. Siya nga nag-iisa mong kamag-anak. Pero parang hindi naman kamag-anak ang turing niya sa'yo. Kung ituring ka niya, parang alilang kanin. Wala man lang pagmamahal o malasakit. Hindi ka man lang tinuturing na parang tunay na pamilya. Hindi tama yun, Panay, iha. Ang hirap sa'yo, Iha.
Masyado kang mabait. Kahit alam mo minamaltrato ka na ng tiyahin mo. Hindi ka na nga tinuturing na pamilya. Ginagawa ka pang utusan. Kailan ka pa matututo na ipaglaban ang sarili mo? Lola, alam ko pong nag-aalala lang kayo ni Lolo Tiroy. Pero wag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Napagbuhatan lang naman po niya ako ng kamay kasi konti lang ang nabenta kong gulay kahapon. Pero babawi ako ngayon para hindi na niya ako pagalitan pag uwi ko. Ay nako, ewan ko sa iyong bata ka. Inaaway ka na nga ng bruhang yon, pero mabait ka pa rin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng pamangkin na katulad mo na may busilak na puso at hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Pero tandaan mo ha, iba ang pagiging mabait sa pagiging tanga. Ay, huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng iba. Maging mabuti ka. Pero matuto ka ring lumaban kung kinakailangan. Alam niyo, pinagdadasal ko po na sana dumating ang araw na wag na pong magalit sa akin si Tia Esmeralda. Alam kong magbabago pa siya dahil wala naman pong taong ipinanganak na masama. Siguro po may pinagdadaanan lang siya. Kaya pipiliin ko pa rin siyang unawain. Baka isang araw, matutunan niya rin akong mahalin tulad ng pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Naku, napapasarap na ang kwentuhan natin. Pero kailangan ko na pong umalis. Magbebenta pa po ako. Sige. Basta mag-iingat ka, iha. Sana marami ka mabenta ngayon para hindi ka na niya sinasaktan. Siya. Tumuloy ka na, Paning. Pero mamaya ha, kapag maaga kang nakaubos ng benta, dumaan ka rito sa bahay, ha? Huhulaan kita. Po? Huhulaan niyo po ako? Di ba po sinabi ko na sa inyo na hindi naman po ako naniniwala sa mga hula-hula? Sige na, Paning. Pagbigyan mo na ako. Malakas kasi ang kabog nitong dibdib ko na kailangan kitang hulaan. Pagbigyan mo na ang Lola Pasita mo. Minsan lang yan maglambing sa'yo. Tsaka wala namang mawawala, hindi ba? Sige na nga po, Lola. Pero isang beses lang ha. At sana naman po hindi yan tungkol sa pag-ibig. Sige po, aalis na po ako. Magbebenta na po ako ng gulay. Dahil palaging minamaltrato ng sariling tiyahin, natagpuan ng kawawang si Paning ang pagmamahal at pagkalinga sa kanyang mga kapitbahay. Ang matandang mag-asawa na sina Lola Pasita at Lolo Teroy. Mababait ang dalawang matanda kaya itinuring na rin niyang tunay na lolo at lola. Walang anak ang mga ito, kaya naman minahal at inilagaan nila si Paning na parang sarili nilang apo. Si Lola Pasita ay isang manghuhula, samantalang si Lolo Teroy naman ay isang karpintero. Matapos magpaalam sa mag-asawa, nagsimula ng maglako ng kanyang panindang gulay si Paning. Lumibot pa siya sa malalayong baryo upang maubos lang ang kanyang paninda. Sa kabutihang palad, naibenta niya ang lahat ng gulay at maaga siyang nakauwi. Masayang masaya siya dahil malaki ang kanyang kinita sa araw na yun. Nang dumalaw siya sa bahay ng mag-asawang matanda, labis din na natuwa ang mga ito na maaga siyang nakabalik at matagumpay na naubos ang kanyang paninda. Lola Pasita, Lolo Tiroy, ang swerte ko ngayong araw. Hoy, Paning! Aba, ang aga mo nakabalik ha? Maaga ka nakaubos sa mga paninda mo, iha. Opo, ubos ang lahat ng paninda ko. Siguradong matutuwa nito si Tia Esmeralda dahil malaki ang kinita ko. Naku, pustahan tayo. Uubusin lang ng tiyahin mo lahat ng kinita mo. Uubusin lang niya yan sa sugal. Hindi ka man lang siguro pasasalamatan o bibigyan kahit konting barya bilang kapalit ng pagod mo. Bay, parang ginawa ka na niya personal na tagapagbigay ng puhunan sa bisyo niya. Ang mabuti pa, iha. Huwag mong ibigay lahat sa kanya. Ikaw ang nagpapakapagod sa pagtitinda tapos wawaldasin lang niya? Aba, siniswerte naman talaga ang bruhang yun. Ni hindi ka man lang tinutulungan sa pagtitinda. Abay, puro hilata lang ang ginagawa sa bahay niyo.
Ay, hindi ka na naawa sa sarili mo, Paning. Ikaw ang nagpapakahirap sa ilalim ng araw. Ikaw ang nagtitiis ng gutom at pagod. Tapos siya lang ang nakikinabang. Abay, hindi naman makatarungan yan. Lola, naiintindihan ko po ang sinasabi niyo. Pero natatakot po kung hindi ibigay kay Tia Esmeralda ang pera. Baka magalit siya sa akin at pagalitan ako ng todo. Ipinangako ko po sa kanya na ibibigay ko lahat ng kinita ko ngayong araw. Ay, ano ka ba naman, Paning? Bakit mo hinahayaan ang sarili mong apihin ng ganyan? Hindi porket ipinangako mo ay ibig sabihin tama na ang ginagawa niya sa'yo. Ang pangako ay para sa mga taong marunong magpahalaga, hindi sa mga taong sinasamantala ang kabaitan mo. Eh kung ganyan ka na lang palagi, Iha, habang buhay kang gagamitin ang tiyahin mong yon. Ay nako, ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Sarap hampasin ang bango sa mukha eh. Hindi lang bangos. Ang sarap ang pasinad 2x2 sa mukha ng Esmeraldang yun. Lola, Lolo, maghunos dili po kayo. Huwag na po kayong magalit ng ganyan. Alam ko pong mali ang ginagawa ni Tia Esmeralda. Pero pamilya ko pa rin po siya. Hindi ko po kayang suklian ng galit ang ginagawa niya sa akin. Ay, puro ka pamilya. Pero hindi ka naman itinuturing na pamilya. Ay nako, kung hindi lang dahil sa'yo at sa mga pakiusap mo sa amin, matagal na naming isinumbong ang tiyahin mong yun sa pulis. Dahil sa pananakit niya sa'yo. Subukan lang talaga niya ulit nasaktan ka. At hindi kami magdadalawang isip ng lolo mo na ipakulong siya. Lola naman ibalato mo na lang sa akin to. Hindi ko naman po sinasabing tama ang ginagawa niya. Pero baka isang araw magbago rin siya. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na yon. Baka mas mauna pang tumubo ang balahibo sa palaka kaysa magbago tiyahin mo. Pero dahil mahal ka namin ng Lola Pasita mo, pagbibigyan ka namin siya ngayon. Tama ang lolo Teryo mo. Kung hindi ka lang namin inaalala. Ay nako, matagal lang may kinalalagyan niyang tiyahin mo. Ay teka, maiba ko Paning. Dahil maaga ka nakauwi, halika rito. Halika, at uhulaan kita. Oo nga po pala. Nako, Lola. Isa lang yan ha. At saka ayoko ng tungkol sa pag-ibig. Bakit ba ayaw mong malaman ang tungkol sa kapalaran ng love life mo, Iya? Palay mo, makakatagpo ka pala ng isang mayamang lalaki na mag-aahon sa sa kahirapan at tuluyang maglalayo sa iyo sa impakta mong tiyahin. Nako, Lolo. Wala pa po sa isip kong pag-ibig na yan. May mga pangarap pa po ako kaya ayoko magpadalos-dalos sa mga bagay na hindi ko pa naman kailangan pagtuunan ng pansin. Kung yan ang gusto mo, Iya. O siya, lapitan mo na ang Lola Pasita mo. Ako pupunta muna kina Mang Ondoy. Ako may pinagagawang kama. O sige, dyan na muna kayong dalawa. Sige po, Lolo. Ang akala ni Paning ay nakalimutan na ni Lola Pasita ang planong panghuhula sa kanya. Ngunit hindi pala. Hindi rin siya nakaligtas. Sa pagitan ng kalansing ng mga abaloryo at amoy ng insenso sa loob ng bahay na mag-asawa, mahigpit siyang tinitigan ng matandang babae. Halika Iha at maupo ka rito. Kailangan na talaga kitang hulaan. Lola, bakit po ba gustong-gusto niyong hulaan ako? Hindi ko rin alam, Iha. Pero napakalakas ang pakiramdam ko na kailangan kitang hulaan sa lalong madaling panahon. Parang may bumubulong sa akin. May isang bagay na dapat mong malaman bago mahuli ang lahat. Inilabas ni Lola Pasita ang kanyang mga baraha, Sir Jupiter. Mabilis niya itong binalasa at saka naglapag ng ilang piraso sa mesa. Ano naman po ang nakikita niyo sa mga barahan niyo, Lola? Biglang nanlaki ang mga mata ni Lola Pasita.
Namutla siya at tila napako sa kinauupuan nang makita ang mga inalapag niyang baraha. Diyos ko! Paning Iha! Bakit, Lola? Ano pong nakikita niyo? May kung anong nilalang kang makikilala. Ha? Ano po? Mag-ingat ka sa kanya, Iha. Ha? Kapapahamak mo ang nilalang na ito. Napatayo si Paning mula sa kanyang kinauupuan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Lola naman huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Baka naman po nagkakamali lang kayo sa hula niyo. Hindi ako nagbibiro, Iha. At hindi rin nagbibiro ang aking mga baraha. Sir Jupiter, tinitigan ni Lola Pasita si Paning. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Isang nakakakilabot na nilalang ang nakatakda mong makaharap. At panganib ang dala niya. Totoo po ba yan, Lola? Anong nilalang naman niyang nakikita niyo? Hindi ko masyadong makita kung anong klaseng nilalang. Pero natitiyak ko, isa itong masamang nilalang. Kaya pala malakas ang kabog ng dibdib ko na hulaan ka. Kailangan pala kitang bigyan ng babala. Hinawakan ni Lola Pasita ang kamay ni Paning at mariing tumingin sa kanya. Iya, makinig ka sa akin, ha? Huwag na huwag kang magtitiwala sa kahit na kanino, lalo na sa mga hindi mo pa kakilala. Dahil baka doon nagkukubli ang nilalang na sinasabi ko. Lola, para kasing mahirap paniwalaan ang sinasabi niyo. Hindi naman po mangyayari yan kasi hula lang yan Iha, hindi ito biro. Ang nilalang na ito ay hindi katang isip. Hindi mo man ba niwalaan ngayon pero kapag dumating na siya sa buhay mo, saka mo lang maiintindihan ang sinasabi ko. Nalaglag ang balikat ni Paning. Hindi alam kung maniniwala o hindi sa narinig niya. Sa loob-loob niya gusto niyang paniwalaan na biro lang ito ni Lola Pasita. Pero bakit parang may kung anong kilabot siyang naramdaman? Hindi nagpahalata si Paning at magalang na nagpaalam na sa matanda. Nako, Lola, uuwi na po ako. Baka hinahanap na ako ni Tia. Huwag niyo po masyadong dibdibin ang hula na yan. Kaya nga po hula kasi hindi naman siguradong mangyayari. Mas mabuti pa pong magdasal na lang tayo at mag-isip ng positibo. Pero mag-iingat ka pa rin, Iha, ha? Minsan kahit hula lang, may mga nangyayari pa rin na hindi natin inaasahan. Huwag mong baliwalain ang mga babala. O siya, umuwi ka na sa inyo, ha? Baka mapagalitan ka na naman ang bruha mong tiyahin. Sige po, Lola. Babalik na lang po ako rito bukas bago ako magtinda. Habang naglalakad pa uwi ay iniisip pa rin niya ang lumabas sa hula ni Lola Pasita. Pero pilit niya itong binabaliwala. Ayaw niyang magpadala sa takot lalo na't alam niyang hula lang yun. Walang kasiguraduhan. Ngunit kahit anong pilit niyang alisin sa isip niya may kung anong puwersa na bumubulong sa kanya na mag-ingat. Pagdating niya sa kanilang bahay, wala roon ang kanyang tiyahin. Tia? Tia? Wala si Tia. San kaya nagpunta yun? Tuwing ganitong oras palaging nandito siya tag-aabang sa kinita ko Nakakapagtakat wala siya rito. Nang may mapansin si Paning, Teka, anong mga to? Ang dami namang bagong damit at mga pampaganda. Kay Tia Esmeralda kaya ang lahat ng to?
Mukhang bago pa't mamahalin. Pero akala ko ba wala siyang pera? Paano nakakabili siya ng ganito? Habang tinitingnan ni Paning ang mga bagong damit at pampaganda na nakapatong sa higaan ng kanyang tiyahin, may narinig siyang nagbukas ng pinto sa sala. Si Tia Esmeralda. Dumating na siya. Tia, nandito na po ako. Maaga po akong nakaubos ng paninda. Aba, himala! Ito na yatang araw nitong pinakamaaga mong umuwi ah. Sigurado ka bang naubos mong lahat ng panindang gulay mo? Opo, Tia. Naubos pong lahat kaya malaki pong intriga ko sa inyo ngayon. Siya nga ba? Bueno, akin at nang makita ko kung nagsasabi ka ng totoo babae ka. Opo, ito po, Tia. Aba, malaki nga. Ito ng pinakamalaking na intriga mo sa akin ah. Paano ka kumita ng ganito kalaki? Siguro nilalandi mo ang mga lalaking customer mo, no? Bukod sa pagtitinda mo ng gulay. Kahit kailan malandi ka, manang-mana ka sa nanay mo. Hindi po ako ganong klaseng babae. At lalong hindi po ganon si nanay. Kahit kailan, hindi ko ibinaba ang sarili ko para lang kumita ng pera. Pinaghihirapan ko po ang bawat sentimong iniaabot ko sa inyo, Tia. Dumayo pa po ako sa kabilang baryo makabenta lang. Kaya wag po kayong magsalita ng ganyan. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, pareho lang kayo ng nanay mo. Magaling sa pangaakit. Pweh! Akin ang lahat ng perang to. Para makarami ako sa tong-its. Kailangan ko makabawi sa mga talo ko. Pero bago lumarga ang tiyahin ay may naisip siya. Pero, Tia, may itatanong lang po sana ako. At ano na naman yon? Dalian mo! Kating-kati na ako magtongits eh. Kanina po pagdating ko rito, agad ko kayong hinanap. Kaya napunta ako sa kwarto nyo. May nakita po akong mga bagong damit at pampaganda na nasa ibabaw ng higaan nyo. Sa inyo po ba lahat ng yon, Tia? At sinong may sabi sa'yo na pumasok ka sa kwarto ko, Aber? Wala po kasi kayo rito sa sala at sa kusina. Kaya tiningnan ko po kung nandun kayo. Akin ang mga yon. At baka iniisip mo na binili ko. Nagkakamali ka. Binigay lang yun sa akin ng kaibigan kong galing States. Sino pong kaibigan nyo na galing sa States? Ay nako, wala kang pakialam. Hindi mo rin naman kilala yon. Ay, sandali. Dahil binanggit mo sa akin, mayroon akong kakilala na bibili raw ng paninda mong gulay. Po? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, meron akong kakilala na bibili ng paninda mong gulay. Sinabi ko na yun sa kanya dati at bibili raw siya. Puntahan mo siya bukas. Ibibigay ko sa yung address niya. Tia, Sabado po bukas. Di po ba pahinga ko dapat yun? Siya lang naman ang bibentahan mo eh. Pagkatapos pwede ka nang umuwi. Ang sabi niya sa akin, papakyawin niya daw ang paninda mo. Kaya kailangan mo siyang puntahan bukas. Dalhin mo sa kanyang pinakasariwang gulay ha. Ayoko mapahiya. Naiintindihan mo? Opo. Sige po, Tia. Pupuntahan ko po siya bukas. O siya, magtotongits na ako. Ikaw nang bahala rito sa bahay. Maglinis ka, maglaba, at hugasan mo yung mga pinagkainan ko sa lababo ha. Gusto ko pagbalik ko, nakaluto ka na rin ng hapunan. Entiendes? Opo, Tia. Hanggang sa pagtulog, iniisip pa rin ni Paning ang sinabi ng kanyang tiyahin na kailangan niyang magbenta ng gulay sa araw ng kanyang pahinga. Labag man sa loob niya dahil yun na lamang ang tanging araw ng kanyang pahinga, wala siyang magawa.
Kinaumagahan, maaga siyang nagising upang kumuha ng mga gulay mula sa kanyang supplier. Pagkatapos ay hiningi niya sa tiyahin ang address ng kanyang pagdadalhan ng paninda. Oh, itong address ng kakilala ko na bebentahan mo ng gulay. Tandaan mo ha, huwag na huwag mo akong ipapahiya. Nako, kapag nagreklamo sa akin yun, matatamaan ka talaga sa akin, babae ka. Huwag po kayong mag-alala, tiya. Sisiguraduhin ko pong bibili siya ng paninda kong gulay at matutuwa siya rito. Aba, dapat lang. Hindi basta-basang kakilala kong yon, kaya umayos ka. Sige na, lumarga ka na para maaga kang makauwi. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Opo, tiya. Aalis na po ako. Bago tumuloy sa pupuntahan ay dumaan muna si Paning sa bahay ni na Lola Pasita at Lolo Teroy. Lola? Lolo? Nandito na po ako. Oh, iha, ano ba't maaga ka nagising? Hindi ba't araw ng pahinga mo ngayon? Oo nga. At ano yan? At may dala kang mga gulay. Magtitinda ka ngayon. Opo. Inutusan po kasi ako ni Tia Esmeralda na bentahan ng gulay yung kakilala niya. Maaga po akong pumunta sa supplier para kumuha ng mga sariwang gulay. Ayoko may masabi sa akin yung bebentahan ko. Baka magreklamo kay Tia. Ay, talaga nga namang napakasama na ugali ng tiyahin mong yon, ano? Pantakin mo, araw ng pahinga mo, pinagtatrabaho ka pa rin. Ay, nako, wala talagang puso yung babaeng yon. Hayaan niyo na po, Lola. Sayang din po kasi. Baka pakyawin niya itong mga gulay. Dagdag kita rin po. Pagkatapos ang impakta mong tiyahin lang ang makikinabang sa kikitain mo. Kahit kailan talaga ang babaeng yun, napakagulang. Gusto niyang ubusin ng lakas mo sa kakatrabaho para sa kanya. Hindi na siya naawa sa'yo. Ay, nako. Tama na nga yan, Teroy, at baka atakihin ka pa rin sa sobrang galit mo sa babaeng yun. O, bueno, Paning. Dahil alam naman namin hindi ka mapipigilan mag-iingat ka na lang sa pagtitinda mo, iha, ha? Yung sinabi ko sa'yo, ha? Yung nakita ko sa hula, huwag na huwag mong babaliwalain yon. Sandali lang, teka, may ibibigay ako sa'yo. Pagbalik ni Lola Pasita, may inabot ito kay Paning. Ito, iha. Itago mo ito, ha? Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Ano po to, Lola? Nabendisyon ng Posipiho yan, iha. Mabisang pangontra sa masasamang elemento at nilalang. Gamitin mo yan kung kinakailangan, ha? Huwag mong ihihiwalay sa'yo yan, ha? Sige po, Lola. Salamat po. Pero kailangan po ba talaga nito? Tanggapin mo na lang, iha. Ay wala namang mawawala. Basta itago mo yan at malaki ang maitutulong yan sa iyo. Sundin mo na lang ang Lola Pasita mo, iha. Dahil nag-aalala lang yan sa'yo. Teka, nag-almusal ka na ba? Bago ka umalis, huli ka. Saluhan mo muna kami ng lola mo. Nagluto siya ng sinangag at tuyo. Naku, hindi na po. Tapos na po akong kumain sa bahay. Salamat na lang po, Lolo. Sinabi lang yon ni Paning dahil nahihiya siya sa dalawang matanda. Kakaunti na nga lang ang pagkain ng mga ito kaya hindi na siya nakisalo. Tiniis na lang niyang gutom kahit wala pa siyang kinakain mula ng magising. Kape lang ang kanyang ininom dahil inubusan siya ng almusal ng kanyang tiyahin. Sige po, tutuloy na ako. Magkita na lang po ulit tayo mamaya. Pagkaalis ni Paning, may kung anong naramdaman si Lola Pasita. Diyos ko, Bakit, Pasita? Anong problema? bigla akong kinabahan, Teroy. Ganito rin ang naramdaman ko bago ko hinulaan kahapon si Paning. Ito ba yung sinabi mo sa akin? Yung hula mo sa kanya? Oo, at
Huwag naman saan ang mangyari. Huwag ka mag-alala. Kaya ni Paning ang sarili niya. Tsaka, binigyan mo naman siya ng pangontra. Manalig lang tayo. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Samantala papunta na si Paning sa lugar na isinulat ng kanyang tiyahin. Ngunit maya-maya, bigla siyang nagtaka. Teka, tama ba tong address na isinulat ni Tia sa papel? Papunta na to sa Kakahuyan. Pero baka doon naman nakatira yung kakilala niya. Kahit nagtataka ay nagpatuloy sa paglalakad si Paning. Habang naglalakad sa Kakahuyan, may naamoy siyang kakaiba. Ano yun? Ang bango. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganitong kabangong halimuyak. Isang di pangkaraniwang amoy ang sumingaw sa hangin. May dalang kakaibang enerhiya na tila bumabalot at umaalipin kay Paning, Sir Jupiter. Ano bang klaseng amoy yun? Bulaklak ba yun? Pabango? Sinundan ni Paning ang mabangong amoy. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa loob ng gubat. Ang bango-bango talaga. Saan kaya nanggagaling yun? Maya-maya ay may nakita siyang bahay sa di kalayuan. Ha? Teka. Naku. Nasa na ba ako? At bakit biglang nawala yung mapagong amoy? Napansin ni Paning na may babaeng lumabas mula sa bahay. Ha? Teka, mukhang dito na yata yung bahay ng kakilala ni Tia Esmeralda. At yung babaeng yun, siya na kaya yun? Sandali, malapitan nga. Nilapitan ni Paning ang babae at nagpakilala. Magandang araw po. Kayo po ba ang kakilala ni Tia Esmeralda? Kayo po ba si Nerissa? Agad na tumingin ang babae sa kanya at ngumiti. Ako nga si Nerissa. Ikaw ba ang pamangkin ni Esmeralda na nagbebenta ng gulay? Opo, ako po si Paning, pamangkin po niya. Inutusan niya po ako na pumunta rito para pagbentahan kayo ng mga gulay. Oo nga. Nasabi niya yun sa akin noong nakaraan. Sariwa naman ba ang mga gulay mo? Nako, sariwang-sariwa po ang mga ito. Kakakuha ko lang po sa supplier ko na itong mga gulay, kaya hindi po kayo magsisisi. Bili na po kayo. Ano po ang gusto niyong gulay? May talong, kalabasa, kangkong, ampalaya, litsugas at marami pang iba. Mayroon din pong sitaw, okra, repolyo at patatas. Siguradong presko at masustansya ang mga to. Sige na po, Aling Nerissa. Pili na po kayo para may maluto kayong masarap na ulam mamaya. Ang dami mo naman palang gulay eh. Mahirap pumili ha. Mabuti pa, pumasok ka muna sa loob ng bahay ko. Halika, doon ako pipili ng gusto kong gulay. Sige po. Salamat po. Pagpasok ni Paning sa loob ng bahay ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda ng loob nito. Malinis, elegante, at tila mas malaki ang loob kaysa sa labas. Samantalang mula sa labas, parang maliit at hindi kapansin-pansin ang kagandahan ng loob ng bahay. Napansin ni Nerissa ang paglingalinga ni Paning. Bakit? May problema ba? Nako, pasensya na po. Hindi ko lang po maiwasang humanga. Napakaganda po ng loob ng bahay niyo.
Malayong-malayong itsura nito sa labas. Ang linis-linis po rito sa loob at ang ganda ng mga dekorasyon. Maganda ba? Sinadya ko talagang hindi pagandahin ang labas ng bahay ko. Para makaiwas sa masasamang loob, alam mo na. Ang bahay ko ay nasa loob ng gubat. Mabuti na nag-iingat, hindi ba? Bakit po ba dito nyo naisipang tumira sa gubat? Hindi po ba kayo natatakot? Natatakot? Hindi naman. Wala naman akong dapat ikatakot. Mas gusto ko nga ang tahimik at payapang buhay dito sa gubat Malayo sa gulo, walang ingay, at sariwang hangin ang nalalanghap ko araw-araw. Ang totoo, mas gusto kong tumira rito. Malayo sa mga tsismoso at tsismosa. Pero hindi po ba kayo nalulungkot? Wala po ba kayong kasama rito? Sanay na rin ako mag-isa. Pero hindi naman ibig sabihin nun kailangan ko ng malungkot. Sa bagay po. Pero paano po kung may mangyari sa inyo rito? Wala po makakarinig sa inyo o tutulong? Kaya nga na sinabi ko sa'yo, wala akong dapat na ikatakot. Kaya kong sarili ko. Kaya nga malakas ang loob kong tumira rito, hindi ba? At teka, ang mabuti pa, maupo ka muna rito sa kusina. Magpahinga ka muna, ha? Sandali, ha? Kukuha muna kita ng maiinom. Ay, nakakahiya naman po. Huwag na po, ayos lang po ako. Hindi ko po kayo gustong abalahin. Naku, wala yun. Bisita kita kaya dapat lang naalokin kita ng maiinom. At saka malayo ang nilakad mo pupunta rito. Maupo ka lang dyan ha at ipaghahanda kita ng tsaa. Habang nakaupo si Paning, muling sumingaw sa hangin ang mabangong amoy na naamoy niya kanina habang papunta siya sa bahay ni Nerissa. Teka, ayun na naman yung mabangong amoy. Pagbalik ni Nerissa, may dala na itong isang tasa na may lamang tsaa. Inilapag niya ito sa harap ni Paning. Oh, inumin mo na muna ang tsaa na yan ha? Masarap yan. Inamoy ni Paning ang tsaa at bigla siyang napamulagat sa naamoy niya. Sandali. Ang amoy na yun. Ito yun. Ang amoy nitong tsaa. May itatanong po sana ako. Ha? Ano yun? Habang papunta po kasi ako rito, may naamoy akong mabangong amoy. Parang amoy ng bulaklak o pabango. Ganitong-ganito po ang amoy na yun. Hindi ako maaaring magkamali. Parang kakaiba po ang bango niya. Hindi lang basta halimuyak. May halong tamis na kung ano at parang may misteryo sa amoy. Saan po ito nanggagaling? Yun ba? Ang amoy na naaamoy mo ay ang mga espesyal kong tsaa. Ganyan talaga ang amoy niyan dahil gawa yan sa isang bulaklak na dito lang sa gubat matatagpuan. Mabango, hindi ba? Bukod sa mabangong, nakakapagpakalma rin ito ng pakiramdam. Mabuti yan sa katawan, kaya inumin mo na yan tsaa, ha? Dahil sa sobrang bango ng tsaa, dali-daling kinuha ni Paning ang tasa. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang mabitawan ito. Ay! Bumagsak ang tasa sa sahig, nabasag at natapon ang laman nito. Dahil sa nangyari ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni Nerissa. Oh, ano ka ba naman? Bakit mo naman tinapon yung tsaa? Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nabitawan ko po kasi sa sobrang pagmamadali. Ang init po kasi ng tasa. Kaya natakot akong matapon sa kamay ko. Sir Jupiter, biglang nagdilim ang mukha ni Nerissa. Ay, nako. Napaka-arte mo naman kasi. Ayan tuloy, nabasag pa yung tasa at natapon yung tsaa.
Napakatanga mo. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga. Hindi ko po gusto na mabasag ang tasa at matapon ang tsaa. Hindi inaasahan ni Paning ang naging reaksyon ni Nerissa. Ramdam niya ang kakaibang tensyon na bumalot sa loob ng bahay. Hindi niya maipaliwanag pero may kung anong mali sa pakiramdam niya. At lalo pang hindi niya inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Hindi ko akalain na magagalit ako ng ganito. Kasalanan mo tong babae ka. Kung ininom mo na agad yung tsaa, hindi sana natapon. Madali na sana ang lahat eh. Pero mukhang pinahihirapan mo pa ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit po kayo biglang nagalit sa akin? Ang tsaa na iinumin mo ay may pampatulog. Kaso natapon, kaya hindi matutuloy ang plano ko sa'yo. Kinabahan at napaatras si Paning sa sinabi ni Nerissa. Teka muna. Ano? Pampatulog? Plano? Ano pong ibig niyong sabihin? Anong plano? Plano sana kitang patulugin muna bago kita kainin. Ano po? Nanlaki ang mga mata ni Paning nang biglang damputin ni Nerissa ang malaking kutsilyo sa mesa at itinapat sa kanya. Sandali po! Huwag po! Ano pong kasalanan ko sa inyo? Wala naman po akong ginawang masama. Hindi ko po sinasadya na mabasag ang tasa kanina. Wala ka talagang alam, ano? Kawawa ka naman. Mamamatay ka nang hindi mo nalalaman ang totoo. Sasagot pa sana si Paning nang bigla siyang sugurin ni Nerissa. Iwinasiwas nito ang matalas na kutsilyo, hakmang sasaksakin siya. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Ay! Huwag po! Parang awa niyo na! Wala po akong kasalanan sa inyo! Maawa po kayo sa akin! Wala akong awa. Kaya baliwala ang pagmamakaawa mong babae ka! Mamamatay ka! Muling umatake sa Nerissa at sa ikalawang pagkakataon na hagip ng hawak ng kutsilyo ang braso ni Paning. Ang bango ng dugo mo. Nakakatakam. Muling sumugod si Nerissa kay Paning ngunit sa pagkakataong yun nakahanap ng tiyempo si Paning. Malakas niyang tinadyakan si Nerissa sa tiyan. Walang hiya kang babae ka! Magbabayad ka! Hindi na nagdalawang isip si Paning. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagtatakbo palayo. Nanginginig ang buo niyang katawan habang binabagtas ang kagubatan. Diyos ko, nababaliw na yata ang babaeng yun. Bakit niya ako gustong patayin? Mukhang may sira sa utak ang kakilalang yun ni Tia Esmeralda. Hindi tumigil si Paning sa pagtakbo kahit hingal na patuloy siyang tumakas mula sa babaeng tila wala na sa sarili. Mas kinatakutan niya ang maaaring mangyari kung mahuli siya nito. Nasaan na kaya siya? Nahabol kaya niya ako? Ngunit bago siya makapag-isip ng susunod na gagawin, may biglang humarang sa daraanan niya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Aray!
Halata ang kaba sa mukha ni Paning matapos niyang bumangga sa isang estranghero. Napaatras siya, nanginginig at punong-puno ng takot. Huwag po! Maawa kayo sa akin! Pakiusap! Huwag po! Binibini, sandali. Hindi ako masamang tao. Uminahon ka, Binibini. Dahan-dahang huminga ng malalim si Paning habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Saka lamang niya napagtanto kung sino ang kanyang kaharap. Huwag kang matakot sa akin. Isa akong sundalo, hindi ako masamang tao. Sundalo ka? Oo, Binibini. Sundalo ako. Pasensya ka na. May gusto kasing manakit sa akin. Isang babaeng nababaliw. Mabuti na lang at natakasan ko siya. Kundi baka napatay niya ako. Shh! Huwag ka na umiyak. Ligtas ka na sa kung sino man ang tinatakasan mo. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin. Maghanap tayo ng lugar kung saan di ka niya mahahanap. Bilisan mo. Nakaramdam si Paning ng kapanatagan sa presensya ng lalaki, Sir Jupiter. Hindi niya ito kilala at hindi rin niya alam kung totoo ang sinasabi nito na sundalo ito. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, nagawa niyang sumama at magtiwala rito. Dinala siya ng lalaki sa isang tagong kuweba sa gitna ng kagubatan. Dito. Mukhang wala na makakasunod sa atin dito. Mukhang ligtas naman tayo rito. Sana. Sana. Mukhang hindi mo rin sigurado kung ligtas tayo sa lugar na to. Teka, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sundalo ka ba talaga? Pinagdududahan mo ba ako? Isa akong sundalo. Tignan mo nga tong uniforme ko. Hindi ba pang sundalo to? Oo nga, pang sundalo nga ang suot mo. Pero iyo ba talaga yan? Baka naman kinuha mo lang sa kung saan at nagpanggap ka lang na sundalo. Hindi ko naman basta isusuot to kundi akin. Alam mo bang may parusa sa mga nagpapanggap na sundalo? Hindi ko ipapahamak ang sarili ko ng ganun lang. At kung duda ka pa rin, ito, tignan mo to. May pangalan ko. May ranggo ako. Oh, gusto mong pambasahin? Hindi na nakapagsalita pa si Paning nang makita ang pangalan ng lalaki sa ipinakita nitong plaketa. Private First Class, Diego Martinez. Para maniwala ka na sundalo talaga ako, tignan mo to. Ginagamit ko to kung kinakailangan. Alam ko natatakot ka, pero wala akong masamang balak sa'yo, Binibini. Ang sabi ko nga, hindi ako masamang tao. Oo na, sundalo ka nga. Pero anong ginagawa mo rito sa gubat? Bakit ka nandito? May mga kasama ka ba? Oo, may mga kasama ako. Pero nahiwalay ako sa kanila. Nawala ako. Kanina, bago tayo magkabungguan, hinahanap ko sila eh. Hindi ko kabisado ang lugar na to dahil sa ibang lugar kami nakadistino. Dito lang kami pinadala para sa isang misyon. Ganun ba? Ako naman si Paning. Malawak kasi ang gubat dito sa amin. Kahit ako na taga rito, hindi ko rin kabisado ito dahil hindi naman ako madalas pumunta rito. Ang totoo, magbebenta lang sana ako ng gulay. Inutusan ako ng tiyahin ko na puntahan yung kakilala niya na pagbebentahan ko. Pero hindi ko akalain na may salpik pala sa utak yun at mukhang mamamatay tao. Hindi ko nga alam kung paano nakilala ng tiyahin ko yun eh. Kawawa ka naman. Munti ka na palang mapahamak dahil sa isang masamang tao. Pero huwag ka mag-alala. Ihatid na lang kita sa inyo para makauwi ka na. Saan ka ba nakatira? Sa labas pa ng gubat na ito ang bahay namin. Pero hindi ko na alam ang daan pabalik. Nang tumakas ako sa babaeng baliw na yun, hindi ko na namalayan kung saan ako nagsuot. Nakalimutan ko na ang daan pabalik. Pareho pala tayong naligaw sa lugar na to. Ang mabuti pa, magtulungan na lang tayo. Tulungan mo ako mahanap yung mga kasamahan ko at tutulungan kita makabalik sa inyo. Habang magkasama tayo, ligtas ka mula sa kung anumang panganib na maaaring sumalubong sa atin sa gubat na to. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sige, payag ako dyan. Wala na rin naman akong ibang pagpipilian.
Hindi ko rin kabisado ang lugar na to. At baka makasalubong ka na naman yung babaeng baliw na si Nerissa. Ilang minuto ang lumipas bago nagdesisyon sina Paning at Diego na lumabas ng kuweba at maglakad-lakad. Hanggang sa abutan na sila ng dilim. Habang naglalakad, marami na rin silang napagkwentuhan. Matagal ka na bang nakatira rito, Paning? Oo, dito na ako ipinanganak at lumaki. At dito na rin ako tumanda. Alam ko ang bawat sulok ng lugar namin. Pero itong gubat, hindi ko to kabisado kaya nga hanggang ngayon hindi tayo makaalis-alis. Mga magulang mo, kasama rin ba sila? Wala na akong mga magulang. Namatay sa isang aksidente ang tatay ko. At ang nanay ko naman ay namatay dahil sa malubhang sakit. Ang tiyahin ko na lang ang kasama ko sa buhay. Pinalulungkot ko. Pareho pala tayo. Wala na rin ako mga magulang. Pinalaki ako ng aking lolo at lola. Pero nung tumanda sila at di na nakakapagtrabaho, kinailangan kong humanap ng paraan para buhayin ang sarili ko. Maaga rin ako natutong magsumikap, natutong umas sa sarili. Kaya siguro sanay na rin ako mag-isa. Pero sa tingin ko, kahit pareho tayong wala ng mga magulang, mas maswerte ka pa rin kaysa sa akin. Bakit mo naman nasabi yun? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang sundalo, may pinag-aralan. Samantalang ako hanggang elementarya lang ang natapos ko. Ngayon isa lang akong tendera ng gulay. Hindi ko man lang nagawang tuparin ang pangarap kong maging guro. Minsan naiisip ko, kung buhay pa siguro ang mga magulang ko, baka ibang buhay ang meron ako ngayon. Pero siguro ganito talagang kapalaran ko. Huwag mo sabihin yan. Walang masama sa pagiging tindera ng gulay. Kasi ang marangal na trabaho. At hindi sukatan ng halaga ng isang tao ang taas ng natapos niya o trabaho niya. Ang mahalaga, nagsisikap ka at hindi ka nagnanakaw o nanloloko ng kapwa. At saka, hindi pa uli ang lahat para sa mga pangarap mo. Kung gusto mo talaga maging guro, may paraan. Kahit mahirap, hindi imposible. Nasasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko eh. Pero alam ko naman ang totoo. Hindi lahat ng tao ay may pagkakataong tuparin ang pangarap nila. Hindi tulad mo, Diego. Ikaw may oportunidad kang hawakan ang gusto mong maging. Pero ako, kahit anong gawin ko, parang hanggang dito na lang talaga ako. Hindi totoo yan. Kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo, may paraan. Oo, mahirap pero hindi imposible. Hindi naman agad-agad makakamit ang pangarap. Pero kung unti-unti mong sisimulan, kahit maliit na hakbang lang, darating din ang araw na mararating mo yun. Nasa ganun silang tagpo nang biglang makarinig ng kakaibang kaluskos mula sa makakapal na halaman sa paligid. Mabilis na napakapit si Paning sa braso ni Diego. Ano yun? Narinig mo ba yun? Shh! Kamaingay. Kami kung sino o ano sa paligid. Bilis, magtago ka sa likod ko. Diyos ko, ano ba kasi yun, Diego? Natatakot na ako. Nararamdaman ko na may nagmamadyak sa atin. Hindi ko alam kung sino o ano. Pero pakiramdam ko ang datong sumugod eh. Ano? Nakakatakot naman. Diego, huwag mo akong iiwan ha. Bakit naman kita iiwan? Kahit kailan, hindi ako nang iiwan ng babae. Lalo na kapag maganda. Sa kabila ng takot, biglang nakaramdam ng kilig si Paning. Pero hindi nagpahalata. Ano ka ba? Kung ano-ano pang sinasabi mo eh. May kung ano na nga sa paligid. Baka mamaya kung ano na yan eh. Muli nilang narinig ang mga kaluskos, ngunit may kasabay na itong nakakakilabot na pag-angil. Diego, anong tunog yun? Parang mabangis na hayop. Hindi ko rin alam. Pero mukhang hindi ito ordinaryong hayop, Paning.
Nang hindi nila inaasahan mula sa makakapal na halaman ay lumabas ang isang nakakapangilabot na nilalang. Ano yan? Impacto ba yan o maligno? Hindi ko alam. Pero sigurado akong halimaw yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kapangit na nilalang. Tama ang sinabi ni Diego. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong nilalang. Nanlilisik ang namumulang mga mata nito. Mabalahibo ang buong katawan at mukhang unggoy ang itsura. Mayroon din itong matatalim na kuko at pangil. Ang bawat paggalaw nito ay nagpapakita ang hindi pangkaraniwang liksi at ang nakakatakot na pag-ungol nito ay tila babala ng pagsalakay. Unti-unti itong lumapit sa kanila. Waring inaaral ng bawat kilos nila. Habang ang malamig na hangin ay dumampi sa kanilang balat na nagbigay ng mas nakakakilabot na pakiramdam. Mabilis na kinuha ni Diego ang baril at itinutok iyon sa nilalang. Subukan mo lumapit na pangit ka. At papatingin ko sa iyo itong bala ng baril ko. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa'yo kung susubukan mo saktan kami. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang nagalit ang nilalang. Mas lumakas ang nakakapangilabot nitong pag-ungol at unti-unti itong yumuko na parang handa ng umatake sa kanila. Nanginginig na si Paning sa takot habang si Diego ay mas lalong naging alerto. Sinusukat ang bawat galaw ng mabangis na nilalang. Muling pinaputukan ni Diego ang halimaw. Tinamaan ko! Tinamaan ko ang impacto! Ngunit sa halip na matumba ay tila mas lalong nagalit ang nilalang. Diego, mas lalo yata nagalit ang impacto sa ginawa mo. Tangina, pag dinadaplisan na. Wisit, tignan natin kung di pa ay matumba sa gagawin ko. Sunod-sunod na pinaputukan ni Diego ang nilalang. Tinamaan ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Diego, mukhang hindi siya tinatabla ng bala mo. Oo, ano? Tangina, anong klaseng nilalang yan? Galit na siya. Tingnan mo yung mga mata niya, mas lalong nangisik. Pero hindi ako susuko. Kahit anong mangyari, lalaban ako hanggang sa uling bala ko. Inubos ni Diego ang lahat ng bala sa kanyang baril, ngunit nanatili pa rin nakatayo ang nilalang. Buisit, wala na akong bala. Pero hindi pa rin siya namamatay. Mukhang matibay ang isang yan. Paano na yan? Ano nang gagawin natin? Nilingon ni Diego si Paning at alam niyang taglid na sila sa mga sandaling yun, kaya Paring, Ano yun? kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo ha? Oo, sige. Ngayon na, Paning! Takbo! walang nagawang dalawa kundi ang tumakbo. Ngunit sadyang mabilis ang nilalang. Nagawa nitong makatalon ng napakataas at lumapag sa harapan nila. Hinarang ang kanilang daraanan. Walang ano-ano gamit ang matatalas nitong kuko ay nagawa nitong kalmutin sa likuran si Diego. Diego! Napasubsob si Diego sa lupa, ngunit hindi pa doon natapos ang pananalasa ng nilalang. Agad nitong sinakalang lalaki sa lieg at inihagis ito sa isang malaking puno. Diyos ko, Diego!
Tigilan mo na siya! Impakto ka! Sa sinabi ni Paning ay siya naman ang binalingan ng nilalang. Wag na wag mo siyang sasaktan! Ah! Sa kabila ng matinding sakit mula sa pag-atake ng nilalang, pilit na bumangon si Diego, ngunit masyadong mabilis ang nilalang. Agad nitong hinila ang binti ni Paning at kinaladkad ito palayo. Wag! Wag! Bitawan mo ako! Diego, tulungan mo ako! Paning! Bitiwan mo siya, impakto ka! Ah! Diego! Walang nagawa si Diego nang tuluyang matangay ng nilalang si Paning. Samantala sa sobrang takot ay nawalan ng malay si Paning habang hila-hila siya ng nilalang. Hanggang sa nagbalik ang kanyang malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na kwarto. Nasaan ako? Anong lugar to? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay at paa, ngunit naramdaman niyang nakakadena ang mga iyon. Bakit ako nakakadena? Diyos ko, binihag ako ng impaktong yun. Tulong! Tulungan niyo ako! Hoy, impakto! Pakawalan mo ako rito! Nang biglang bumukas ang pinto at narinig niya ang marahang yabag ng mga paa sa sahig. Napalingon si Paning at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakakatakot na nilalang na bumihag sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Paning sa takot sa presensya ng nilalang, ngunit pinilit niyang maging matapang. Ikaw! Ang impaktong bumihag sa akin! Bakit mo ako ikinulong dito? Bakit hindi mo pa ako pinapatay? Sumagot ka! Sino ka ba talaga, impakto ka? Sa halip na sumagot, biglang humalakhak ng malakas ang nilalang. Animoy nalilibang sa mga sinasabi ni Paning. Huwag kang mag-alala, babae. Papatayin din naman kita. Maya-maya lang. Buisit ka. Pinagod mo ako kakahanap sa'yo. Sir Jupiter, napakunot noo si Paning na tila may biglang naalala. Teka! Huwag mong sabihin! Hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin nang biglang magbago ng anyo ang nilalang. Nadlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla ng makitang tunay na mukha ng impakto. Ikaw? Ikaw ang impakto? Ni Risa? Ako nga. Isa akong aswang. Aswang? Oo, aswang. Alam mo ba na muntik na kitang makain kanina? Pero nakatakas ka. Akala mo'y maswerte ka na? Pero mas maswerte ako dahil nahanap ulit kita. Nangilabot si Paning sa sinabi ni Narisa, lalo na nang marinig ang sumunod nitong sinabi. At nakakatawa pa, may natagpuan ka pang sundalong tutulong sa'yo. Pero sundalong pulpul naman pala. Walang kalaban-laban ng lalaking yun sa'kin. Pasalamat siya
At ikaw lang ang kailangan ko. Kundi ay nilaman ko na rin siya. Ano bang kailangan mo sa akin? At saka, di ba kakilala ka ni Tia Esmeralda? Bakit? Napangisi si Nerissa bago muling humalakhak. Wala ka nga talagang alaman, ha? Saglit namang tumigil sa bagalakak ang aswang at ngumisi ng mas malapad. Sige, dahil mamamatay ka na rin lang, sasabihin ko na sa'yo. Pero bago yan, may gusto munang kumausap sa'yo. Muling bumukas ang pinto. Napalingon si Paning at halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Tia Esmeralda? Kumusta ka na, aking pamangkin? Tia, anong kinalaman mo rito? Anong kinalaman mo sa aswang na yan? Sandali naman, ang dami mong tanong. Isa-isa lang ha. Ganito kasi yan, pamangkin. Biglang tumalim ang boses ng kanyang tiyahin, puno ng pang-aasar. Ang totoo, sinadya ko talagang papuntahin ka rito kay Nerissa para dispatchahin ka. Ano? Pero, bakit Tia? Anong kasalanan ko sa inyo? Alam mo, babae, matagal ng plano ng tiyahin mong ipapatay ka para makuha niya ang iniwang pera sa'yo ng mga magulang mo sa bangko. Kaso, bago niyo ito makuha, kailangang mamatay ka muna. Nanlumo si Paning sa narinig. Hindi siya makapaniwala na may iniwan palang pera para sa kanya ang kanyang mga magulang. Wala siyang kaalam-alam. Nanginginig siyang napatingin sa kanyang tiyahin. Kaya pala kahit kailan hindi niyo ako minahal. Kaya pala lagi niyo akong tinatrato na parang basahan. Wala kayong ibang ginawa kundi saktan ako at iparamdam na wala akong kwenta. Yun pala'y wala talaga kayong pakialam sa akin. At gusto niya pa akong ipapatay dahil gusto niyang makuha ang perang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ganun ba talaga kalaki ang galit niyo sa akin, Tia? Oo, galit na galit ako sa'yo. Dahil tuwing nakikita kita, nakikita kong kapatid kong pinakamamahal ng mga magulang namin at ang pinakamamahal ng lahat. Siya na lang lagi ang maganda, matalino, magaling. Pati ang lalaking minahal ko, sa kanya pa rin nagkagusto. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na ipapasa ko ang galit ko sa'yo. Ikaw ang magiging instrumento ng paghihiganti ko. Ang bawat sakit na naramdaman ko noon, ipaparanas ko sa'yo ng mas matindi. At ngayon ang pinakamatinding bahagi ng aking paghihiganti, Paning, ang pagkawala mo ng tuluyan. Kaya nakipagsabuatan siya sa akin. Matagal ko ng kaibigan ng tiyahin mo. Noon pa man, matagal niya nang alam na isa kong aswang. Ngunit hindi niya kailanman isinumbong sa mga tao. Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya kaya handa akong gawin ang lahat upang matulungan siya. Naalala mo ba ang mabangong amoy na naamoy mo? Ako may kagagawan nun. Ginawa ko ang aking kaalaman sa itim na mahika upang ikaw mismo ang lumapit sa akin. At nagtagumpay ako. Itim na mahika? Oo nga pala. Bukod nga pala sa pagiging aswang ay isa ka rin palang mangkukulam. Napakahusay mo sa ginawa mong yun, kaibigan. At nga pala,
Salamat sa mga binigay mo sa akin na mamahaling damit at pampaganda, ha? Walang anuman, kaibigan. Pasasalamat ko yun sa'yo. Dahil ngayon lang ulit ako makakatikim na sariwang laman ng tao. Lalo na ng isang babae. Hindi naman lingid sa'yo na matagal na akong huminto sa pagkain ng tao, hindi ba? Maraming salamat sa iyo dahil tuluyan ang mawawala sa landas ko ang babaeng to. Kaya wala ka nang magagawa, Paning. Kailangan mo nang mamatay. Inaantay ka na ng nanay at tatay mo sa kabilang buhay. Gusto ko, habang unti-unting nawawalang hininga mo, mararamdaman mo ang bawat pait, bawat kirot at bawat hinagpis na tinis ko sa loob ng maraming taon. Sa mga nalaman niya ay saka lamang naalala ni Paning ang hula sa kanya ni Lola Pasita. Tama ang hula sa akin ni Lola Pasita. Makakaharap po isang nakakatakot na nilalang na magiging sanhi ng aking kapahamakan. Pero hindi lang pala isa, kundi dalawa. At isa ka na ron, Tia Esmeralda. Napakasama mo, Tia. Pati ako, sarili mong kadugo gusto mong ipapatay? Wala kang puso. Aba, hinulaan ka pala ng huklubang matandang yon. Pero tama nga siya. Nagkatotoo ang hula niya. Mapapahamak ka. At saka tama ka, masama talaga ako. Kaya magdasal ka na dahil ipapakain na kita sa kaibigan kong aswang. Sige, Nerissa. Ikaw nang bahala sa babaeng yan. Pagpiestahan mo ang katawan niya at ang gusto ko ay walang matitira kahit buto niya. Ayokong may makitang bakas ng pagkatao niya. Tiyak na mapapasakin ang perang iniwan sa kanya ng mga magulang niyang polpol. Biglang nagbago ulit ng anyo si Nerissa. Bumalik sa pagiging aswang. Huwag po, Tia. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo po ako ipakain sa aswang na yan. Nakikiusap po ako. Ngunit hindi sa pinansin ng tiyahin niya at hinayaan lang nitong lumapit sa kanya ang aswang. Nakahanda na itong lapain siya nang biglang... Anong? Akala nyo ba hayaan ko kayong gawin niyang kipaning? Nagkakamali kayo! Diego, nahanap mo ako. Oo, Paning. Nahanap ko kung saan ka dinala ng impaktong yan. Dinala ka niya rito sa bahay niya. Salamat dito sa mahiwagang krusipiho na nahulog mula sa bulsa mo. Tinulungan ako nito para mahanap ka. Naaalala ko na. Yan yung krusipiho na ibinigay sa akin ni Lola Pasita. Ang sabi niya sa akin, malaki raw maitutulong niyan sa akin. Visit kang sundalo ka. Hindi ko akalaing mahanap mo kami. Sino bang pakialamerong lalaking yan, Nerissa? Ang mabuti pa, unahin mo nang lapain ang isang yan. Hindi na sana kita binuhay kanina. Sana itinapos na kita kung alam ko lang na mangingialam ka. Ngayon, humanda ka sa akin. Tatapusin na talaga kita! Biglang umatake si Nerissa, ngunit bago pa man siya makalapit itinaas ni Diego ang hawak niyang krusipiho. Bigla itong nagliwanag at napaatras ang aswang. Hindi ako makakita! Liwanag na nagagaling sa bagay na yan! Binubulag ako! Anong nangyayari? Nerissa? Hindi ko alam kung anong kapangyarihan meron ng krusipihong ito. Pero gagamitin ko ito para mapatay ka impakto. Buong tapang na sumugod si Diego sa nanghihinang aswang. Itinusok niya ang matulis na dulo ng krusipiho sa isa nitong mata.
Nerissa? Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Hindi na ito pinakinggan ni Diego. Sa halip, mabilis siyang kumilos at itinusok ang matulis na dulo ng krusipeo sa dibdib ng aswang. Mamatay kang impacto ka! Sir Jupiter, isang nakakakilabot na hiyaw ang umilingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Kitang-kita nila kung paano nagkikisay ang aswang habang unti-unting nagliyab ang katawan nito hanggang sa tuluyang nilamon ng apoy ang nilalang. Hanggang sa wala nang matira rito, kundi abo. Sa nangyari ay natulala si Esmeralda at mas lalong humagulgol. Hindi! Nerissa! Paano na ang plano ko? Nakakita si Diego ng lagaring bakal sa loob ng kwarto. Dali-dali niyang pinutol ang mga kadena sa kamay at paa ni Paning hanggang sa tuluyan itong makalaya. Ligtas ka na, Paning. Wala na ang aswang. Salamat, Diego. Akala ko hindi na ako makakaligtas. Muntik na ako mawala ng pag-asa. Iniligtas ka nitong krusipeo mo, Paning. Na makita ko to sa lupa, bigla tong umilaw. Ang liwanag na nagmula rito ang nagturo sa akin ng tamang daan para matuntun kita. Narinig ko ang lahat, Paning. Napakawalang puso ng tiyahin mo. Pinagtangka ang kanyang patayin at nakipagkasundo pa talaga siya sa isang aswang. Bigla silang napatingin kay Esmeralda na dahan-dahang umatras papalayo at saka biglang Hindi ako magpapahuli sa inyo. Akala nyo ba na porke napatay nyo si Nerissa ay magagantihan nyo ako? Nagkakamali kayo! Tia, bumalik ka! mabilis na tumakbo si Esmeralda palabas ng bahay ni Nerissa. Agad naman siyang hinabol ni Diego at Paning. Ngunit hindi niya napansin ang isang nakausling bato sa kanyang dinadaanan. Tia Esmeralda! Hindi na napigilan ni Esmeralda ang kanyang pagbagsak. Habang tumatakbo na tisod siya sa nakausling bato at tuluyang nahulog sa bangin na malapit sa bahay ni Nerissa. Nang marating ni Diego at Paning ang gilid ng bangin, tumambad sa kanila ang lasog-lasog na katawan ng babae. Doon na tuluyang nagwakas ang kasamaan ng tiyahin ni Paning. Tuluyan na akong naging ulila, Diego. Wala na akong mga magulang. Nawala pa pati si Tia Esmeralda. Wala na talaga akong pamilya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Kung saan ako pupunta. Huwag kang malungkot, Paning. Sabi mo rin sa akin na may kapitbahay ka mababait sa'yo, di ba? Kahit papano, meron ka pa rin pamilyang uuwian. Di mo man sila kadugo, nandyan pa rin sila para sa'yo. At higit sa lahat, nandito ako. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng tulong mo, Diego. Hindi kita makakalimutan. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Wala yun. Tungkulin ko magligtas ng mga nangangailangan. Tara na, Paning. Ihatid na kita sa inyo. Di ba sabi ko sa'yo, ihatid kita? Oo nga pala. At sinabi ko rin sa'yo na tutulungan kitang mahanap ang mga kasamahan mo. Tutuparin ko yun. Pangako. Sa kanilang pag-alis sa lugar na yon, laking pagtataka nila nang madali nilang natunto ng daan pa uwi. Pagkarating sa lugar nila ay agad na pinuntahan ni Paning sina Lola Pasita at Lolo Teroy upang ikwento ang lahat ng nangyari. Labis naman ang pasasalamat ng dalawang matanda na hindi siya napahamak. Pinasalamatan din ng mga ito si Diego sa pagliligtas
kanya. Hindi nagtagumpay ang tiyahin mo sa kanyang kasamaan. Dapat lang ang nangyari sa kanya. Kahit kailan hindi talaga magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Nakakaawa po si Tia. Kung hindi lang siya kinain ng galit at paghihiganti, ay pagkakataon sana siyang magbago. Huwag kang malungkot, Iha. Ngayong wala nang tiyahin mo, dito ka na tumira sa amin. Ituring mo kami ng lolo Teroy mo na pamilya mo. Ha? Napamahal ka na sa amin, Iya. Kaya tanggap na tanggap ka namin. Ang bahay na ito ay magiging tahanan mo na rin. Maraming salamat po, Lolo. Lola. Kayo rin po. Mahal na mahal ko rin po kayo. At salamat po pala sa ibinigay niyo sa akin, Lola, na krusipiho. Dahil dito, buhay pa ako. May mahika po ba ang krusipihong to, Lola? Wala, Iha. Ordinaryong krusipiho lang yan. Na nabendisyonan. Kaya ang sinabi niyong iniligtas kayo niyan, hindi yun dahil sa mahika o anumang kapangyarihan, kundi dahil sa inyong matinding pananalig sa Diyos. At yun ang totoong nagligtas sa inyo. Pagkatapos niyon, tinulungan ni Paning si Diego na mahanap ang mga kasamahan nitong sundalo. Humingi siya ng tulong sa kanilang kapitan upang matuntun ang mga ito. Hindi nagtagal natagpuan nila ang iba pang sundalo at napag-alamang nakatakda ng umalis ang mga ito at madedestino na sa ibang lugar. Paano ba yan? Hindi na ba kita muling makikita, Diego? Magkikita pa tayo, Paning. Pangako, dadalawin kita rito. At ito, itabi mo yan. Ano to? Anong nakasulat dito? Address ko yan at numero ng telepono. Tawagan mo ako o puntahan mo ako kapag may pagkakataon ka. Huwag kang mag-alala. Itatabi ko talaga to. Mag-iingat ka, Diego. At salamat ulit. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Pero sana hindi to ang huli. Ikaw din, mag-iingat ka rin ha. Masaya ako na nakilala kita. Hindi man natin alam ang bukas, pero umaasa akong magkikita tayong muli. Basta wag mong kakalimutan, hindi ka na mag-iisa. Hindi nga roon nagtapos ang kwento ni Paning at Diego, Sir Jupiter. Dahil maraming beses pa silang nagkita. Ipinagpatuloy ni Paning ang pag-aaral gamit ang perang ipinamana sa kanya ng mga magulang. Nagtapos siya ng kolehiyo at natupad ang pangarap niyang maging guro sa isang pampublikong paaralan. Samantala si Diego naman ay nagpatuloy sa panglilingkod bilang sundalo at sa huli, sila rin ang nagkatuluyan. Ngayon si Diego ay retirado na sa pagiging sundalo habang si Paning ay patuloy pa rin na nagtuturo. Biniyayaan sila ng 3 anak at isang masayang pamilya. Ngunit kailanman ay hindi nila makakalimutan ang lahat ng nangyari noon, lalo na si Paning. Nanganib ang kanyang buhay, pero nagbigay daan naman yon sa isang mas magandang bukas. Nakilala niya ang lalaking makakasama niya pala sa habang buhay. Ang sundalong kaibigan ng tiyuhin kong si Tito Roman ay si Diego. Ang sundalong sumagip noon sa asawa nitong si Paning sa kamay ng aswang. Sa mga nakikinig, nangyari na rin ba sa inyo ang naranasan ni Paning na pinagmalupitan ng sariling kadugo? Pero sa bandang huli nakabangon at nagtagumpay sa buhay. I-share nyo naman sa comment section ng channel na ito ang mga sagot nyo kung sakaling mapili ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito para sa mas marami pang kwentong katatakutan na kapupulutan ng aral.